Kapag problemado ang tao, minsan mas nauuna pa magtanong sa horoscope, manghuhula, o kung ano-anong pamahiin kaysa manalangin sa Diyos. Anong lucky color ko? May malas ba ngayong araw? May nagsabi kasi sakin. Pero ang tanong, kanino ba talaga tayo dapat humingi ng direksyon sa buhay? Sa Deuteronomy 18, sinabi ng Diyos sa Israel na huwag silang gagaya sa mga bansang gumagamit ng panghuhula, salamangka, at pakikipag-usap sa espiritu. At sinabi rin ng Diyos, magtataas ako ng propeta na gaya ni Moises, siya ang inyong pakikinggan. Ang tinutukoy dito ay si Jesus. Habang papasok ang Israel sa lupang pangako, maraming tao roon ang umaasa sa mangkukulam, espiritista, at mga ritual para malaman ang future nila. Pero malinaw ang sabi ng Diyos, huwag kayong doon lalapit. Ako ang sundin niyo. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na sa Kanya manggaling ang guidance, hindi sa maling espiritu o maling pinanggagalingan. At pagkatapos nun, may promise ang Diyos, magtataas ako ng propeta na gaya ni Moises. Hindi lang basta ordinaryong propeta ito. Ito yung propetang talagang dapat pakinggan ng lahat. At sa New Testament, malinaw na si Jesus ang katuparan nito. Si Jesus ang totoong boses ng Diyos. Siya ang nagtuturo ng katotohanan. Siya ang daan. Siya ang tagapagligtas. Siya ang dapat nating sundin. Kaya ang mensahe ng Deuteronomy 18, huwag kang humanap ng gabay sa maling lugar. Lumapit ka kay Jesus. At may warning din dito tungkol sa false prophets. Hindi porket magaling magsalita, maraming followers, viral online, o nakakapangilabot magsalita galing na agad sa Diyos. Ang totoong mensahe ng Diyos laging nakahanay sa salita niya at nagtutulak sa tao papunta kay Kristo at kabanalan. Kapatid, real talk lang. Kapag may problema ka, kanino ka unang tumatakbo? Sa Diyos ba? Sa pamahiin? Signs? Tarot? Horoscope? Sabi-sabi? O sa fake spiritual advice online? Ang believer kay Lord humihingi ng wisdom. At isa pa, matuto tayong mag-discern. Hindi lahat ng motivational speaker ay lingkod ng Diyos. Hindi lahat ng spiritual content online ay totoo. Kilalanin mo si Jesus sa pamamagitan ng Biblia, hindi lang sa quotes o reels. Kapag kailangan mo ng direksyon sa buhay, mas pinapakinggan mo ba ang Diyos, o mas malakas pa rin ang boses ng mundo? Tayo'y mag-pray. Panginoon, turuan mo akong ikaw ang unang hanapin ko sa bawat desisyon ng buhay. Ilayo mo ako sa deception, maling paniniwala, at mga bagay na inilalayo ako sa iyo. Tulungan mo akong makinig kay Jesus at mamuhay ayon sa iyong salita. Bigyan mo ako ng wisdom at discernment sa panahon ngayon na maraming maling boses. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung gusto mong mas maintindihan ang Biblia sa simpleng usapan lang, follow mo itong page. At comment mo, kay Lord ako hihingi ng gabay. Pwede mo ring share ito sa kaibigan mong nangangailangan ng direction sa buhay.